May mga breakup na natatanggap natin. May mga paalam na kahit masakit, naiintindihan natin. Pero bakit may mga taong matagal nang nawala sa buhay natin pero hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip natin? Paano kung ang totoong nagpapasakit sa iyo ay hindi ang pagkawala nila, kundi ang mga tanong na hindi nila sinagot? Sa video na ito, aalamin natin ayon sa psychology kung bakit mas masakit minsan ang unanswered questions kaysa sa breakup mismo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas masakit ang mga tanong na walang sagot kaysa sa isang breakup? Kapag may breakup, masakit. Pero kahit paano, may malinaw na katapusan. Alam mong tapos na. Alam mong kailangan mong tanggapin ang nangyari at magpatuloy. Pero iba ang pakiramdam kapag may mga tanong na naiwan. Bakit bigla siyang nagbago? May nagawa ba akong mali? Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? May pagkakataon pa ba sana kung ginawa ko ang mga bagay ng iba? Ayon sa psychology, ang ating isip ay hindi komportable sa mga bagay na hindi kumpleto. Gusto nating maintindihan ang mga pangyayari sa ating buhay. Gusto nating magkaroon ng malinaw na paliwanag sa mga bagay na nagdulot ng sakit sa atin. Kapag walang sagot, patuloy na naghahanap ng paliwanag ang utak. Para itong librong binasa mo pero nawawala ang huling pahina. Kahit alam mo ang karamihan ng kwento, hindi ka mapakali dahil may bahagi pa ring hindi mo alam. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit nating binabalikan ang mga alaala. Inuulit natin ang mga usapan sa isip. Hinahanap natin ang mga senyales na baka may nakaligtaan tayo. Ang mas mahirap pa rito, madalas iniisip natin na makakahanap tayo ng kapayapaan kapag nakuha natin ang sagot. Pero sa maraming pagkakataon, kahit makuha natin ito, hindi rin nito nababago ang nangyari. Ang tunay na closure ay hindi palaging nanggagaling sa ibang tao. Minsan, nanggagaling ito sa pagtanggap na hindi lahat ng tanong sa buhay ay masasagot. Hindi lahat ng kwento ay nagkakaroon ng malinaw na pagtatapos. Hindi lahat ng tao ay nagbibigay ng paliwanag bago sila umalis. At kapag natutunan mong tanggapin yon, unti-unti ring humihinto ang isip sa paghahanap ng mga sagot na maaaring hindi na kailanman dumating. Minsan, ang pinakamalaking hakbang sa paghilom ay hindi ang paghahanap ng sagot, kundi ang pagpili na magpatuloy kahit wala nito. 2. Ang sikolohiya sa likod ng mga what if na hindi ka mabitawan. May mga bagay sa buhay na natatapos na, pero hindi pa rin tayo matahimik. Hindi dahil may problema pa sa kasalukuyan, kundi dahil may mga tanong na patuloy na bumabalik sa ating isip. Paano kung sinabi ko ang tunay kong nararamdaman? Paano kung hindi ako sumuko agad? Paano kung naghintay pa ako ng kaunti? Paano kung kami pa rin hanggang ngayon? Ito ang mga tinatawag nating what ifs. Mga alternatibong kwento na binubuo ng ating isip tungkol sa mga pangyayaring hindi na natin mababago. Ayon sa psychology, natural sa tao ang mag-isip ng iba't ibang posibilidad. Tinatawag ito na counterfactual thinking. Ito ang kakayahan ng utak na mag-imagine ng ibang resulta sa isang sitwasyon na nangyari na. Sa isang banda, nakakatulong ito para matuto tayo mula sa ating mga pagkakamali. Pero kapag nasobrahan, nagiging dahilan ito ng matinding kalungkutan at pagsisisi. Habang iniisip mo ang isang mas magandang posibleng nangyari, mas lumalalim ang pakiramdam na may nawala sa iyo. Ang problema, hindi mo ikinukumpara ang realidad sa realidad. Ikinukumpara mo ang totoong nangyari sa isang perpektong bersyon na ginawa lamang ng iyong imahinasyon. At dahil perpekto ang bersyong iyon sa isip mo, palaging magmumukhang kulang ang kasalukuyan. Kaya minsan, hindi ang nakaraan ang nagpapasakit sa atin, kundi ang mga posibilidad na hindi naman talaga natin naranasan. Habang mas madalas mong binabalikan ang mga what if, mas pinapalakas mo ang emosyon na nakakabit dito. Unti-unting nagiging bahagi ito ng iyong araw-araw na pag-iisip. Pero mahalagang tandaan na walang sino man ang makakaalam kung ano talaga ang mangyayari kung iba ang naging desisyon mo noon. Ang mga what if ay mga kwentong gawa ng isip, hindi mga katotohanan. Minsan,
Ang susi sa paghilom ay hindi ang paghahanap ng perpektong sagot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap na ginawa mo ang pinakamabuti mong desisyon gamit ang kaalaman at kakayahan na mayroon ka noong mga panahong iyon. Dahil sa huli, hindi mo mababago ang nakaraan, pero maaari mong piliin kung paano mo haharapin ang kasalukuyan. 3. Masakit ba talaga ang katotohanan o ang kawalan ng sagot? Karamihan sa atin ay natatakot sa katotohanan. Takot tayong marinig na hindi tayo pinili. Takot tayong malaman na hindi pala tayo ganoon kahalaga sa isang tao. Takot tayong harapin ang mga bagay na maaaring makasakit sa atin. Pero ayon sa psychology, may isang bagay na mas mabigat dalhin kaysa sa masakit na katotohanan. At iyon ay ang kawalan ng sagot. Isipin mo ito. Kapag may malinaw na katotohanan, kahit masakit, may bagay kang nahahawakan. May direksyon ang isip mo. Alam mo kung ano ang nangyari at kung ano ang kailangan mong tanggapin. Pero kapag walang sagot, napupunta ka sa walang katapusang paghahanap ng paliwanag. Bakit siya umalis? May mali ba sa akin? May iba na ba siya? Totoo ba ang lahat ng sinabi niya noon? Dahil walang malinaw na sagot, ang utak mo mismo ang gumagawa ng iba't ibang posibilidad. At kadalasan, mas nakakatakot ang mga imahinasyon natin kaysa sa totoong nangyari. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang mas nahihirapang makamove on sa mga sitwasyong walang closure. Hindi dahil mas masakit ang nangyari, kundi dahil hindi natapos ng isip ang kwento. Ayon sa psychology, may natural tayong pangangailangan para sa certainty o kasiguruhan. Gusto nating maintindihan ang mga pangyayari sa ating buhay. Kapag kulang ang impormasyon, patuloy itong binabalikan ng isip para punan ang nawawalang bahagi. Kaya kahit matagal nang lumipas ang isang pangyayari, maaari pa rin itong bumalik sa iyong isip dahil naghahanap pa rin ito ng kasagutan. Ang katotohanan ay maaaring makasakit sa simula, pero kadalasan habang tumatagal, natututo tayong tanggapin ito. Samantalang ang kawalan ng sagot ay parang sugat na hindi tuluyang nagsasara dahil palagi nating sinusubukang hanapin ang nawawalang piraso. Ngunit may mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan. Hindi lahat ng tanong ay magkakaroon ng sagot. Hindi lahat ng tao ay magbibigay ng paliwanag. At hindi lahat ng kwento ay magtatapos sa paraang gusto natin. Minsan, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag tumigil tayong hanapin ang sagot mula sa iba at natutong tanggapin na sapat na ang katotohanang mayroon tayo ngayon. Dahil sa huli, hindi ang lahat ng tanong ang kailangang masagot para tayo ay makapagpatuloy. 4. Bakit hindi makamove on ang isip kapag walang closure? May mga tao na kahit matagal nang wala sa buhay natin, tila hindi pa rin natin tuluyang malimutan. Hindi dahil mahal pa natin sila. Hindi dahil gusto pa natin silang balikan. Kundi dahil may bahagi ng kwento na hindi kailanman natapos. Ito ang tinatawag ng marami na kawalan ng closure. Kapag may malinaw na pagtatapos ang isang relasyon, pagkakaibigan, o anumang mahalagang koneksyon, mas madaling tanggapin ng isip ang nangyari. Kahit masakit, may malinaw na dahilan kung bakit ito natapos. Pero paano kung isang araw ay bigla na lang silang nawala? Paano kung hindi nila ipinaliwanag ang kanilang desisyon? Paano kung iniwan kanilang puno ng mga tanong? Ayon sa psychology, ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng pagkumpleto. Gusto nitong maintindihan ang mga pangyayari upang mailagay ang mga ito sa tamang lugar sa ating alaala. Kapag walang closure, parang may librong binasa mo pero nawawala ang huling kabanata. Alam mong tapos na ang kwento pero hindi mo maintindihan kung paano ito nagtapos. Dahil dito, paulit-ulit itong binabalikan ng isip. Inaalala mo ang mga lumang usapan, hinahanap mo ang mga senyales na baka may hindi ka napansin. Iniisip mo kung may nagawa ka bang mali o kung may iba ka pa sanang nagawa. Habang ginagawa mo ito, nananatiling buhay sa isip mo ang sitwasyon kahit matagal na itong nangyari. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay pakiramdam mo ay hindi ka makamove on. Hindi dahil mahina ka. Hindi dahil hindi mo sinusubukang magpatuloy, kundi dahil may bahagi ng isip mo na naghahanap pa rin ng sagot. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng closure ay manggagaling sa taong nanakit
o umalis sa buhay mo. Minsan, ang closure ay isang desisyong ikaw mismo ang gumagawa. Ang pagtanggap na maaring hindi mo na makuha ang lahat ng sagot. Ang pagtanggap na may mga bagay na hindi na mababago. At ang pagpili na magpatuloy kahit hindi kumpleto ang kwento. Dahil sa huli, ang tunay na paghilom ay hindi nagsisimula kapag nakuha mo ang lahat ng sagot. Nagsisimula ito kapag tinanggap mo na hindi mo kailangan ang lahat ng sagot para makausad. 5. Ang tahimik na dahilan. Kung bakit hirap kang makalimot. Naranasan mo na bang pilitin ang sarili mong kalimutan ng isang tao, pero habang mas sinusubukan mo, mas lalo mo siyang naiisip? Lumipas na ang mga buwan o kahit mga taon. Abala ka na sa buhay mo. Pero paminsan-minsan, bumabalik pa rin sa isip mo ang isang tanong. Bakit nangyari iyon? Bakit siya umalis? Ano ba talaga ang totoong dahilan? Ayon sa psychology, hindi lahat ng alaalang mahirap kalimutan ay dahil sa pagmamahal. Minsan, ang dahilan ay mas simple ngunit mas malalim. Ito ay ang mga tanong na hindi kailanman nasagot. Kapag may isang pangyayaring nagdulot ng matinding emosyon ngunit walang malinaw na paliwanag, nahihirapan ang utak na ilagay ito sa kategoryang tapos na. Sa halip, patuloy itong bumabalik sa iyong isip na parang isang problemang hindi pa nalulutas. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na mas madali pang makalimot sa isang malinaw na paghihiwalay kaysa sa isang relasyong natapos ng walang paliwanag. Kapag malinaw ang dahilan, kahit masakit, may bagay kang matatanggap. Pero kapag walang sagot, napipilitan ang isip na gumawa ng sarili nitong mga teorya. Minsan sinisisi mo ang sarili mo. Minsan iniisip mong may kulang sa iyo. At kung minsan naman, paulit-ulit mong binubuo ang iba't ibang posibleng nangyari. Habang ginagawa mo ito, lalo mong pinananatiling buhay ang alaala. Hindi dahil gusto mong maalala sila, kundi dahil gusto mong maintindihan ang nangyari. Ang problema, hindi lahat ng tanong ay may sagot. At hindi lahat ng taong umalis ay handang magbigay ng paliwanag. Kaya dumarating ang punto kung saan kailangan nating tanggapin na ang ilang kabanata ng buhay ay mananatiling hindi kumpleto. Hindi dahil wala tayong halaga para malaman ang sagot, kundi dahil may mga bagay na hindi talaga natin kontrolado. Kapag natutunan mong tanggapin iyon, unti-unti ring humihina ang kapangyarihan ng mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isip mo. Dahil sa huli, hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para makalimot. Minsan, sapat nang tanggapin na may mga sagot na maaaring hindi na kailanman dumating. 6. Bakit paulit-ulit mong iniisip ang taong hindi nagbigay ng sagot? May mga taong dumaan sa buhay natin na kahit matagal nang wala, tila may espasyo pa rin silang inuukupa sa ating isip. Hindi naman sila ang pinakamabait na nakilala natin. Hindi rin sila ang pinakamatagal nating nakasama. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, paulit-ulit pa rin natin silang naiisip. Bakit nga ba? Ayon sa psychology, kadalasan ay hindi ang tao mismo ang dahilan. Ang dahilan ay ang mga tanong na iniwan nila. Kapag may taong umalis ng walang paliwanag, may bahagi ng isip natin na naiwang naghahanap ng kasagutan. Bakit siya nagbago? May mali ba akong nasabi? May kulang ba sa akin? Totoo ba ang lahat ng ipinakita niya noon? Dahil walang malinaw na sagot, hindi ganap na natatapos ng utak ang pangyayari. Sa halip, patuloy nitong binabalikan ang mga alaala na parang isang palaisipang kulang ng piraso. Kaya kahit abala ka na sa ibang bagay, may mga pagkakataong bigla na lang silang pumapasok sa isip mo. Isang kanta, isang lugar, isang simpleng alaala. At muli mong naaalala ang lahat. Hindi ito nangangahulugan na mahal mo pa sila. Hindi rin ibig sabihin na gusto mo silang balikan. Sa maraming pagkakataon, ang hinahanap mo ay hindi sila kundi ang sagot na hindi mo kailanman natanggap. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mas madaling makalimot sa isang malinaw na paghihiwalay kaysa sa isang relasyong natapos ng walang paliwanag. Mas madaling tanggapin ang isang masakit na katotohanan kaysa sa isang misteryong hindi nalutas. Ngunit may mahalagang bagay na dapat nating maunawaan. Hindi lahat ng tanong ay masasagot. At hindi lahat ng taong umalis ay babalik para magpaliwanag.
Kapag patuloy mong hinihintay ang sagot mula sa kanila, para mo ring ibinibigay sa kanila ang kontrol sa iyong paghilom. Minsan, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag tinanggap mong maaaring hindi mo na malaman ang buong katotohanan. At sa halip na hanapin ang mga sagot sa nakaraan, pinipili mong ituon ang pansin sa buhay na nasa harap mo. Dahil sa huli, hindi ang pagkawala nila ang nagpapatagal ng sakit, kundi ang mga tanong na pinili mong dalhin kahit wala na sila. 7. Bakit mas masakit ang hindi pagkakaalam? May kasabihan na ang katotohanan ay masakit, pero ayon sa psychology, may isang bagay na mas mahirap dalhin kaysa sa masakit na katotohanan. At iyon ay ang hindi pagkakaalam. Kapag alam natin ang dahilan ng isang pangyayari, mas madali itong tanggapin ng ating isip. Kahit masakit, may malinaw tayong pinanghahawakan. Naiintindihan natin kung bakit ito nangyari at kung paano tayo magpapatuloy. Pero kapag walang paliwanag, walang kasiguruhan, at walang closure, nagsisimula ang isang tahimik na laban sa loob ng ating isip. Paulit-ulit nating tinatanong ang ating sarili. Ano ba talaga ang nangyari? May nagawa ba akong mali? May kulang ba sa akin? Bakit hindi niya man lang ipinaliwanag? Sa psychology, ang closure ay tumutukoy sa pakiramdam ng pagkumpleto o pagtatapos ng isang karanasan. Ito ang tumutulong sa isip upang tanggapin na tapos na ang isang kabanata ng buhay. Kapag wala nito, nahihirapan ang utak na bitawan ang nangyari. Para itong pelikulang naputol bago ang huling eksena. Kahit alam mo ang karamihan ng kwento, may bahagi pa rin ng isip mo na gustong malaman kung paano ito nagtapos. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong matagal nang wala sa ating buhay, ngunit nananatili pa rin sa ating isipan. Hindi dahil mahal pa natin sila. Hindi dahil hindi tayo makamove on. Kundi dahil may mga tanong na hindi kailanman nabigyan ng sagot. Ang problema, habang mas sinusubukan nating hanapin ang mga sagot na iyon, mas lalo nating pinananatiling buhay ang sakit. Patuloy nating binubuksan ang mga lumang alaala. Patuloy nating inuulit ang mga eksenang hindi na mababago. At sa bawat pagbalik natin sa nakaraan, lalo nating pinapalakas ang emosyon na konektado rito. Ngunit may isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng closure ay nanggagaling sa ibang tao. Minsan, tayo mismo ang kailangang gumawa nito. Ang pagtanggap na maaaring hindi na natin malaman ang buong kwento. Ang pagtanggap na may mga tanong na mananatiling walang sagot. At ang pagpili na magpatuloy kahit hindi kumpleto ang lahat. Dahil sa huli, ang tunay na closure ay hindi palaging nakukuha sa paliwanag ng iba. Minsan, nakukuha ito sa kapayapaang nabubuo kapag tinanggap natin na hindi natin kailangang malaman ang lahat para makausad. 8. Hindi ang breakup ang problema, kundi ang mga tanong na naiwan. Kapag pinag-uusapan ang sakit ng paghihiwalay, kadalasan iniisip natin na ang pagkawala ng isang tao ang pinakamahirap na bahagi. Pero ayon sa psychology, hindi palaging ang breakup mismo ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong makamove on. Minsan, ang tunay na problema ay ang mga tanong na naiwan pagkatapos nito. Bakit siya nagbago? Kailan siya nagsimulang lumayo? May mali ba akong nagawa? May pagkakataon pa ba sana kung ginawa ko ang mga bagay ng iba? Ito ang mga tanong na madalas nating dalhin ng mas matagal kaysa sa mismong relasyon. Kapag malinaw ang dahilan ng paghihiwalay, kahit masakit, mas madaling tanggapin ng isip ang nangyari. Alam natin kung saan nagsimula at kung saan nagtapos ang kwento. Ngunit kapag kulang ang paliwanag o walang closure, hindi natatapos ang proseso sa ating isipan. Patuloy nitong binabalikan ang nakaraan upang hanapin ang nawawalang piraso. Ayon sa psychology, ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng kahulugan. Gusto nating maintindihan ang mga pangyayaring may malaking epekto sa ating emosyon. Kapag hindi natin maintindihan ang isang karanasan, nagiging mahirap itong bitawan. Kaya kahit wala na ang tao sa buhay mo, maaaring manatili pa rin siya sa isip mo. Hindi dahil gusto mo siyang balikan. Hindi dahil mahal mo pa siya, kundi dahil may mga bagay kang hindi pa rin maintindihan hanggang ngayon.
Habang paulit-ulit mong hinahanap ang sagot, paulit-ulit mo ring binubuksan ang sugat na pilit ng naghihilom. At sa bawat pagbalik mo sa mga alaala, lalo mong pinapalakas ang koneksyon mo sa sakit na dulot nito. Ngunit may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Hindi lahat ng tanong ay magkakaroon ng sagot. At hindi lahat ng taong umalis ay magbibigay ng paliwanag. Kung minsan, ang dahilan kung bakit hindi tayo makausad ay hindi dahil sa pagkawala nila, kundi dahil umaasa pa rin tayong may darating na sagot na magpapagaan sa ating pakiramdam. Pero ang totoo, ang kapayapaan ay hindi laging nanggagaling sa mga sagot. Minsan nagsisimula ito sa pagtanggap na may mga kwentong mananatiling hindi kumpleto. At kapag natutunan mong tanggapin iyon, unti-unti mo ring mabibitawan ang mga tanong na matagal nang humahawak sa iyo. Dahil sa huli, hindi ang breakup ang nagpapatagal ng sakit, kundi ang mga tanong na hindi mo pa pinapayagang pakawalan. 9. Ang psikolohikal na dahilan kung bakit hindi mo siya makalimutan. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong matagal nang wala sa buhay mo, pero paminsan-minsan ay bumabalik pa rin sila sa isip mo? Hindi mo naman sila kinakausap, hindi mo na rin sila nakikita. Pero may mga pagkakataong bigla mo silang naaalala ng walang dahilan. Ayon sa psychology, may isang konseptong maaaring magpaliwanag nito. Ito ay tinatawag na Zeigarnik Effect. Ang Zeigarnik Effect ay ang tendensya ng utak na mas maalala ang mga bagay na hindi natapos kaysa sa mga bagay na kumpleto na. Halimbawa, mas madali nating maalala ang isang gawaing naputol kaysa sa isang trabahong natapos na. Dahil para sa utak may bahagi pa itong kailangang tapusin. Ganito rin ang nangyayari sa ilang relasyon at koneksyon sa buhay. Kapag ang isang relasyon ay nagtapos ng walang malinaw na paliwanag, walang closure o maraming tanong na naiwan, itinuturing ito ng isip bilang isang hindi tapos na kwento. Kaya kahit lumipas na ang mahabang panahon, may bahagi ng utak mo na patuloy na bumabalik dito. Hindi dahil mahal mo pa siya, hindi dahil gusto mo siyang balikan, kundi dahil para sa isip mo, may nawawala pang piraso ng kwento. Bakit siya umalis? Ano ba talaga ang nangyari? May mali ba akong nagawa? Ito ang mga tanong na nagpapanatiling bukas sa alaala ng iyong isip. Habang wala kang malinaw na sagot, patuloy itong binabalikan ng utak sa pag-asang makahanap ng kahulugan. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan ay mas mahirap kalimutan ang isang taong hindi nagbigay ng closure kaysa sa isang taong malinaw na nagsabi ng kanyang dahilan. Kapag malinaw ang pagtatapos, natatanggap ng isip na tapos na ang kwento. Pero kapag maraming tanong ang naiwan, pakiramdam ng utak ay hindi pa ito ganap na natatapos. Gayunpaman, may mahalagang bagay na dapat nating tandaan. Hindi lahat ng hindi natapos ay kailangang tapusin ng ibang tao. Minsan, tayo mismo ang kailangang magsara ng kabanata. Ang pagtanggap na maaaring hindi na natin makuha ang lahat ng sagot. Ang pagtanggap na hindi lahat ng kwento ay magkakaroon ng malinaw na wakas. Dahil sa huli, ang dahilan kung bakit hindi mo siya makalimutan ay maaaring hindi siya mismo, kundi ang kwentong hindi kailanman nabigyan ng tamang pagtatapos sa loob ng iyong isip. 10. Bakit mas mabigat ang bakit kaysa sa paalam? Kapag may taong umalis sa buhay natin, madalas iniisip nating ang pinakamasakit na bahagi ay ang salitang paalam. Ang pagtatapos. Ang pagkawala. Ang katotohanang hindi na sila bahagi ng ating buhay. Pero kung susuriin natin ng mas mabuti, may isang salita na kadalasang mas mabigat dalhin kaysa sa paalam. At iyon ay ang bakit. Bakit siya umalis? Bakit nagbago ang lahat? Bakit hindi niya sinabi ang tunay niyang nararamdaman? Bakit parang napakadali para sa kanya na bitawan ang lahat? Ayon sa psychology, mas nahihirapan ang isip sa mga tanong kaysa sa mga sagot. Kapag may malinaw na pagtatapos, kahit masakit, may direksyon ang ating pag-unawa. Alam natin kung ano ang nangyari at unti-unti natin itong natatanggap. Ngunit kapag may mga tanong na naiwan, patuloy na naghahanap ng paliwanag ang ating isip. Para itong puzzle na kulang ng isang mahalagang piraso. Kahit halos buo na ang larawan, hindi tayo mapakali
dahil may bahagi pa ring nawawala. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong matagal nang wala sa ating buhay, pero nananatili pa rin sa ating mga alaala. Hindi dahil hindi tayo makamove on, hindi dahil hindi natin kayang tanggapin ang pagkawala nila, kundi dahil may mga tanong tayong hindi kailanman nasagot. Habang patuloy nating hinahanap ang mga sagot na iyon, paulit-ulit din nating binubuksan ang mga alaalang dapat sana ay unti-unti nang humihina. At sa bawat pagbalik natin sa nakaraan, lalo nating pinapalakas ang emosyon na konektado rito. Ngunit may isang katotohanan na mahirap tanggapin. Hindi lahat ng bakit ay magkakaroon ng sagot. May mga taong aalis ng walang paliwanag. May mga pangyayaring matatapos ng walang malinaw na dahilan. At may mga tanong na mananatiling misteryo kahit gaano pa natin ito pag-isipan. Minsan ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa paghahanap ng sagot. Nanggagaling ito sa pagtanggap na may mga bagay na hindi natin kailangang lubos na maintindihan para makapagpatuloy. Dahil sa huli, ang salitang paalam ay tanda lamang ng pagtatapos. Pero ang salitang bakit ang dahilan kung bakit minsan ay nananatili tayo sa nakaraan. At kapag natutunan mong bitawan ang bakit, mas madali mong matatanggap ang paalam. Minsan, hindi ang mga bagay na alam natin ang nagbibigay ng pinakamalalim na sugat, kundi ang mga bagay na hindi natin kailanman nalaman. Ang mga tanong na walang sagot, ang mga kwentong hindi natapos, at ang mga pagkakataong hindi na naibalik ay may kakayahang manatili sa ating isipan ng mas matagal kaysa sa inaasahan natin. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng tanong sa buhay ay masasagot. At hindi lahat ng paliwanag ay darating sa oras na gusto natin. Minsan, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag natutunan nating tanggapin ang hindi natin kontrolado at magpatuloy kahit hindi kumpleto ang lahat ng sagot. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.